Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong vlogging ngayon. So tanong ko lang po sa inyo, gaano nyo ba kakilala si Lord? Kasi ngayon 2025, di ba dapat mas kilala pa natin siya. So ang purpose po natin ngayon, year 2025, is to know more of Him. So ngayon, at maging katulad ng Panginoong Jesus. So paano natin ito gagawin? No? So one step at a time po tayo. No? So how do we know God? Gaano ba natin kakilala talaga si Lord? Pero alam niyo po ba, ang Lord, kilalang kilala tayo. From the beginning ng ating buhay, even from the beginning ng mundong ito, kilalang kilala niya tayo. Even ang bawat isa sa atin, bilyon-bilyong tao sa buong mundong to, ay kilalang kilala po ng Diyos. So ang topic po natin for today is the all-knowing God. Okay, so sabi ng 1 John 3:20, God knows all things. Nothing is hidden from Him because we were in His hands. So alam ng Lord. Kaya kapatid, may pinagdadaanan ka, alam ni Lord yan. Amen? So, kailangan lang natin makakita yung plano niya sa buhay po natin. Walang naitatago kay Lord. Kasalanan man yan, mga mabubuting gawa na ginagawa natin, kilalang kilala tayo ni Lord. Amen? Hallelujah. At purihin ng Panginoon, sabi pa dito, because we are in His hands. Lahat tayo. So tayo mga mananampalataya, especially tayo po ay nasa kanyang kamay. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. So, ang Lord po, ang kilala niya ang kalilitang bagay, even the bacteria ng buong mundong ito. Ganun si Lord, ganun kasi siya yung gumawa eh. Yung kakaliit-liitang bagay, di ba, kagaya ng isang cellphone. Di ba, ang liliit ng mga piyesa niya sa likod. Nung minsan nasira yung cellphone ko, pina-repair ko po siya. Nakita ko, ang liliit ng mga laman na electronics po doon sa loob, no? So, even though yung mundo po natin, may mga maliliit na bagay dito, microorganism or anything, bacteria man yan, whatsoever, alam ni Lord yan. Kilala ni Lord yan. Amen? Because yan ay part ng kanyang creation. Isaiah 40:26 and 28. Sabi dito, lift up your eyes on high and see who has created these heavenly bodies. The one who brings out their host by number. He calls them by all by names. Purihin ng Diyos. Because of the greatest of His might and the strength of His power, not one is missing. So tingnan niyo po dito sa verse 26, no? He calls them all by their names. So, bakit po? Imagine niyo, ibig sabihin yung from Mercury sa lahat ng mga stars, everything sa lahat ng mga planeta at bituin sa nakikita natin sa heavenly bodies po. Alam ni Lord. Kaya even yung mga buhok ko pala, alam ni Lord kung ano din yung mga putina. Even yung mga nasa mukha ko, kung ano man yung mga pimples na yan, alam pala ni Lord lahat yan. Ganun si Lord katindi. Amen? So 28, do you not know? Sabi dito, have you not heard the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, does not become tired and grow weary. There is no searching of His understanding. Hallelujah. So, ang Diyos ng gumawa ng langit at ang lupa, everlasting God, the creator of the earth, di ba? Hindi siya napapagod, hindi siya nangihina. Hallelujah. Yun ang Diyos natin na pinaglilingkuran mga kasama. Kaya kailangan talagang makita natin kung sino ba talaga si Lord. Ganun siya ka-amazing. So, have you wondered kung gaano kagaling at ka-wonderful si Lord natin? He is so great, di ba? Kaso nga lang, minsan nanineglect natin, lalo na ngayong January, meron na namang piyesta. At naniniwala ako, marami na naman mga deboto doon sa piyestang yan. At nakikita ko na kung i-compare natin sa isang Diyos na buhay talaga, yung Diyos na buhay natin ay hindi natin dinibitbit. Yung Diyos natin ay hindi natin to at ang ito nila ipinoposisyon sapagkat yung Diyos natin mismo ang nagbibitbit sa atin. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kaya sana makita po ng sanlibutan na merong Diyos na buhay. Hindi nga lang siya nakikita at hindi siya nahawakan. Siya ay isang spirito, ngunit siya ay buhay po. Hallelujah. Psalms 50 verse 10 to 11, sabi dito, for every beast of the forest is mine, and the cattle on the thousand hills. I know every bird of the mountains, and everything that moves in the field is mine. Purihin ng Diyos. So sabi niya dito sa Bible, hallelujah, everything is God's. Lahat tayo ay pagmamayari, gawa, creation ng Panginoon. Hindi porket po kasi kagaya po kasi ng cellphone na banggit ko kanina, may manufacturer. Let's say yung Android phone, may brand po yan. Okay. So yung brand na yan, gumawa yung manufacturer, ngayon binenta niya. Pagkabenta niya, yes, merong manufacturer, pero yung pong cellphone na binenta niya, hindi na pagmamayari niya.
Ang nagmamay-ari po nun ay ibang tao na. Pero alam niyo po ba, itong buong mundong 'to, even our lives, hindi po 'to binenta ni Lord. Sa kanya pa rin po ito. That is the good thing. Hindi po niya binenta, pinahiram po niya, especially yung buhay po natin. Pinahiram niya po 'tong buhay na 'to. Yung mga hayop na ating kinakain, yung mga gulay na ating kinakain, yung mga prutas na ating kinakain, mga kasama, mga kapatid, pinahiram po niya 'yan para na i-consume po natin. Hindi natin pagmamay-ari 'yan. Kahit meron tayong literal na pagmamay-ari ng property, kay Lord pa rin 'yan. Hindi 'yan kasi imagine niyo, binili mo yung property niyan, o 'di ba 'pag tayo nawala naman dito, hindi naman natin madadala sa kabilang buhay. So iiwan din natin po 'yan. So in short, lahat po ng nandito sa mundong 'to pagmamay-ari ng Diyos. Meron nga lang umaagaw, kaya nga po akala nung umaagaw na 'yan ay kanya na, hindi po, kay Lord pa rin 'yun. Even yung umaagaw na 'yun ay kay Lord pa rin 'yun, maniwala kayo sa hindi. Hallelujah. So God knows us intimately. God knows everything about us, even yung kaliit ditong bagay sa ating pong buhay. Amen. Hebrews 4:13, sabi dito natin, in all creation is hidden from God's sight. Wala, kahit nasa pinakamalalim na dagat, kitang-kita ni Lord yan, walang naitatago kay Lord. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of God, and we must give an account. So that's why tayo po mga tao po, from Adam and Eve, mapapansin po ninyo, may accountability po tayo. We are being nilend ng Lord itong mga bagay nito, kagaya nung kay Adan, kay Eva. Kung mabalikan natin ng Genesis, pinahiram lang ng Lord ang Garden of Eden. Ang sabi doon, magtrabaho sila sa Garden of Eden. Unfortunately, nagkasala nga po. So, pinahiram pa rin sa kanila ang paglabas nila sa Garden of Eden. So, ngayon, ina-account po yan ng Panginoon kung ano po yung ginawa ng bawat isa sa atin. That's like the parable of the talents, ina-account po ng Lord yan. So, ano man ang meron ka, yan ay magiging responsibility po natin sa susunod na buhay po natin. Ano ang ginawa natin especially sa buhay po natin? Ano ang ginawa natin sa buhay nito? Na-please ba natin yung gumawa sa atin? Tandaan po natin, hindi tayo binenta. Just like yung cellphone na binabanggit ko po kanina. Si Lord pa rin nagmamay-ari ng buhay po natin. Wala tayong pagmamay-ari. Sabi nga noon sa Job, hubot-hubad tayong dumating dito sa lupa, hubot-hubad pa rin tayong aalis dito sa mundong 'to. Hindi natin madadala sa kabilang buhay kung ano man yung kayamanan, even yung damit natin doon sa kabilang buhay. Sapagkat pagdating natin sa kabilang buhay, doon tayo bibihisan kung saan tayo pupunta. Purihin ng Panginoon. So that's why we must be responsible enough kung ano man yung meron tayo ngayon na pinahiram ng Panginoon. In Psalms 139, sabi dito, dinideclare ng Psalms 139, He knows our heart. Kilala ng Lord yung puso mo. May sakit ka man, o meron kang heart attack o heart ailment, kapatid, alam ni Lord yan. Walang naitatago kay Lord. Ano man yung nararamdaman mo, may pain man yan, may unforgiveness man yan, o masaya man yan, malungkot man yan, kapatid, alam ni Lord yan. Kaya ito yung warning, kaya nga sabi ko sa iyo, we have to be responsible enough because magbibigay tayo ng accountability kay Lord. So, meron ka unforgiveness sa heart mo, alam ni Lord yan. Pagmamay-ari ni Lord yung buhay natin, yung puso natin. So, kapatid, mas maganda siguro ang advice ko sa'yo, patawarin mo na 'yan. Sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Hindi natin mapapatawad, especially kung napakasakit talaga naman ang ginawa sa atin, 'di ba po? So kung sino ka man na nakikinig sa'kin, ako po ay pinagdaanan ko rin po 'yan. Pero alam niyo po, dahil sa biyaya at pagmamahal po ng Diyos, napagtagumpayan ko po 'yan. At ako po ay natuto magpatawad sa mga taong nakasakit din sa'kin. I believe kaya mo kung nagawa ko po, mas kakayanin mo sapagkat meron tayong Diyos na buhay at naituturo nga po sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Hallelujah. Kaya nga po dito sabi isa pa dito sa verse 2 na binanggit sa 139 ng Psalms, He knows what we do. Ginawa po natin o ano po yung gagawin natin, alam ni Lord yan. Because wala nga po na itatago. Sabi dito, you know when I sit and when I rise. So, purihin ang Panginoon kahit ang pag-upo natin, pagtayo natin, kumakain man tayo, naliligo man tayo, nagsa-cellphone man tayo, nagti-TikTok man ba tayo, or nagsa-social media man tayo, or nag-ML man tayo, whatsoever ang ginagawa natin, alam ni Lord yan. Whether it is big or small, alam ni Lord yan. Kasalanan man o hindi, alam ni Lord yan. Kapatid,
walang naitatago kay Lord. Kaya maging makita mo na accountable ka do'n sa ginagawa mo. Purihin ang Panginoon, ipagpapatuloy po natin 'to bukas sapagkat may maganda pang itinuturo ang Panginoon po sa'tin dahil sapagkat kilala niya tayo. Manalangin po tayo. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang topic na ito, Lord God. At tunay nga, Lord God, ito'y maisabuhay po namin. Maging realization po sa'min 'to, Lord God, that nakikita mo kami at walang naitatago sa'yo, Panginoon. Kaya matutunan na po namin sa year na ito, Lord God, 2025, na maging aware kami, Lord God, sa pagiging responsible sa aming buhay, yung accountability namin because walang naitatago sa'yo, Lord God. Lahat ay nakikita mo. Masama man o mabuti, Panginoon, maliit man o malaki, ito po ay nakikita ninyo. Salamat po sa awareness na ito, sa mga tinuro po ninyo, at tunay nga, Lord God, dalangin ko pagpalain niyo po ang lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa at tunay nga sa aming paglago, kami po ay maging mature sa inyong mga paningin. Purihin at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pagpapatuloy po natin ito bukas. Huwag po kayong aalis o huwag po subaybayan po ninyo ito.